Ayan mga master, oh. Nasa 13 volts. Tira natin ito para ma-check natin kung talagang gumagana yung BMS nya. Dahil pag lumabas na yung voltahe dito sa kanyang output ay sure ball na yung ating ginawa na battery bank. Ito positive. At dito na yung negative. So yan mga master, oh. Kung makikita ninyo, yan, may reading na yung tester natin. Hello everyone! Sa gabing ito ay meron naman tayong gagawin na panibagong DIY project at ito ang paggawa natin ng battery bank gamit ang battery na lithium iron phosphate o LiFePO4 na 3.2 volts lang. Hindi katulad sa lithium na 3.7 ang kanyang voltahe. So, itong LiFePO4 natin na 18650 ay nasa 1500 mAh ang kanyang amperes. So, sa battery natin ito yung kanyang positive. Kung makikita ninyo, yan o, meron siyang markings. May puti siya na plastic sa ulo niya. Tapos dito naman sa likod, wala. Ito, plain lang. So, bago tayo magsimula sa paggawa ng battery bank mga master, ang una natin gagawin ay i-manual balance natin yung battery natin. Dahil kahit sabihin natin na bago itong battery natin at hindi pa nagamit, pero dahil sa katagalan na hindi na na-charge, ay nag-iiba rin ang kanyang state of charge. So, ang gagawin lang natin, iparallel natin ang lahat ng kanyang negative. So, ito siya. Nilagyan ko siya ng wire, hininang ko, pero hindi ko na napakita sa ating video. So, dito naman sa kabila, pinarallel ko din ang lahat ng kanyang positive. So, ito siya. Yan. Tapos, hayaan natin na magtagal kahit na 12 hours lang para mag-balance ang lahat ng charge ng ating battery. So, pagkatapos, after 12 hours na manual balance natin, tanggalin natin yung kanyang mga wires na nahinang. Tapos, i-series natin para makagawa tayo ng 12 volts na battery bank. Tanggalin natin ang lahat ng kanyang wires na nakahinang. Tapos, buuin natin sa 12 volts system na battery bank. So, dito meron din tayong BMS na 4S 30 amperes na pang LiFePO4. So, saksak ko muna yung soldering iron ko. Tapos, pag minute ay tanggalin natin itong mga wires nya. Tanggalin natin yung wire na hininang ko sa battery. Yan. Yan, tanggal na. Ito naman sa kabila. Ayan na. Wala siyang wire. Tapos, tanggalin na natin yung kanyang tape para ma-disassemble natin yung battery natin. So, una natin ilagay ang negative nya. Sunod naman, positive. Gawin na natin na magkabaliktad ng battery natin sa paglagay natin mga master. So, ito, positive, negative. Sunod naman dito ay dito negative. Tapos, dito naman sa kabila, positive. Yan. Ganyan lang mga master, oh. Sundan nyo lang. Positive, negative, positive, negative. Yan.
Tapos ibalik natin yung battery holder nya. Ito na. Tapos lagyan natin ng tape. So yan. Tapos natin lagyan ng tape. Gumamit ako ng dalawang kulay ng wire mga master para hindi ako malito mamaya pag nilagyan ko na ng BMS. Ito na siya mga master, natapos na natin hinangin yung battery natin, nilagyan na natin ng wire na pang series. So ito na siya. Yan. So kung ating susundan yung pag series natin, ito yung positive nya, dito negative, tapos dito naman positive, tapos negative, positive, tapos negative dito, positive, ang labas niya ay negative. Dito yung negative niya, dito naman yung positive niya. So i-test natin ito para makita natin kung talagang 12 volts DC na ito. I-steer natin. I-set natin sa range na 50 volt DC. Ito yung negative nya, ilagay natin itong itim natin na test probe. At dito naman sa positive, ang pula na test probe nating tester. Ayan. Voltahe na. Ayan mga master, oh. Nasa 13 volts. Kailangan natin lagyan ng BMS. Kasi pag walang BMS ito, ay madaling masisira yung battery natin kapag nalubat siya. Kapag mag-drain yung battery natin na LiPo4, wala na talagang laman, ay hindi na makakargahan ulit. Masisira na talaga ito. So ito yung BMS natin mga master. Ang BMS natin ay pang LiPo4 ito. 4 series na 30 amperes. Ilagay natin yung black wire natin dito mga master, sa B negative. Red wire sa B1. Yung white na wire natin ay dito sa B2. Ang yellow wire natin ay dito natin ilagay sa B3. Panghuli natin na wire ay yung orange natin ay ilagay natin dito sa B+. Dito. Yan, tapos na. So ito siya mga master, para makita nyo sa malapitan. Itong red wire nya, yung black wire, yung white wire, orange wire, at yellow wire nya. Ito yung negative natin, dito tayo magsisimula. So itong black wire natin ay dito natin ilagay yan.
Ang sunod natin ay yung red wire natin. Ang red wire ay dito natin ilalagay sa dito siya. Puti naman ay dito siya sa bila, dito siya. So dito siya. Ang yellow wire natin ay dito natin yan ilagay. Yung last natin na wire, yung orange, ay ilagay natin sa positive ng ating battery. So, ito yung positive niya. Ito. Tapos na natin lagyan ng mga wire ang EMS natin at nahinang natin sa ating battery. Ito yung tsura niya. Tapos, testirin lang natin mga master ang kanyang terminal. So, dito yung positive niya at dito ang negative. So, testirin natin. Testirin natin ito para ma-check natin kung talagang gumagana yung BMS niya. Dahil pag lumabas na yung voltahe dito sa kanyang output ay sure ball na yung ating ginawa na battery bank. Yung positive at dito na yung negative. So yan mga master, kung makikita ninyo yan, may reading na yung tester natin. Tanggalin ko. So ito, balik ko. Yan. Oh. So, okay na ito mga master. Pwede na natin magamit yung battery bank natin. Ito siya. So, sa lahat ng nanood sa ginawa kong video, maraming salamat sa inyo mga master.